Sabi, lugi na ako eh, bankrupt na yung business ko. Wala rin. Wala. Kaya ingat kayo sa mga, ano yan. Tapos, may ano pa rito ha, may nag-post sa Facebook na 42,000 peso raw ang ano, pasahod. Diyos ko po, dito, 42,000 peso yung sahod mo. Dito sa kanila, sa perang yun, napakaliit na halaga. Mga 13,000 o 14,000 or 15,000 lang. Depende sa ano, sa exchange rate. Ano lang yun, 15,000 o sabi mo 50,000 lang sa pera ng taga-check. Eh doon sa 15,000 na yun, depende pa kung kakartesin pa ng broker mo yung paninirahan mo, 5,000 monthly. Good morning. Hello guys, ngayon ay tanghalian na, pero sa akin is mag-aagahan lang. Ayan, ganito araw-araw. Wala kaming time, walang oras kung kailan namin gustong kumain. Yung anak ko tulog pa, kaya hindi ko pwedeng lakasin yung boses ko, baka magising siya. Nagalit yan. Nag-bake ako kagabi. Halos kaubos na kaagad. Nag-bake ako ng yung pang tinapay na may chocolate sa sa may bukuin ko. Chocolate sa toppings niya. Ipapakita ko sa inyo. Nilagay ko ay chocolate powder. Ano ba ipukunin ko? Yan. Yan. Magkakape muna tayo. Naghugas muna ako ng mga pinggan kasi kagabi kinabanda ako. Ang daming kalat. Ayan po. May kanin pa ako tira dyan. Ayan o. Ayan, ayaw ko yung may kalat. Tapos yung may tubig dito, bawal sa kusina ko yun. Baka mamaya masira yung kusina ko. Nilalagay ko sa kape is honey. Halos hindi kami dito nag-aasukar sa kape. Yung asawa ko, ang nilalagay niya sa kape niya? Chocolate powder or cacao. Yun, mas masarap. Ayan, murang gatas dito, kaya tignan niyo kung maggatas ako. Unlimited. Di kagaya sa Pilipinas or sa sabi ko, ang dami naman yan, kalahating kape, kalahating gatas. Kaya mura, kaya unlimited ang gatas. Kaya kapag mura, ang ginagawa ng asawa ko na mamakyaw yan. 2 dosena. Kaso nga lang may limit sa grocery, hindi ka pwedeng bumili pa ng mas marami at hindi rin niya makakargay. Yan, dito muna tayo. Ay, ito yung sinasabi ko sa inyo, itong tinapay na to, sira na. Hindi ko alam kung kakainin pa na asawa ko. Hindi yung kasi nagtatapon ng pagkain eh. Or sa kanya kasi lahat kinakain niya kahit na matigas na. Ayaw niya yung nagsasayang ng pagkain sa bahay. Sabi niya, ang daming nagugutom sa around the world, sabi niya. Kaya, at ang hirap kitain yung pera, sabi niya. Hindi pinupulot. Kaya lahat ng mga kain pa, kinakain niya. Sa kanya ako natutoy. Ayun o. Yun ang ko. Tinakpan ko ng plastic. Kasi baka may dumapo dyan na walang langaw dito. Lang sila. Yung bang maliliit na flies. Ayun.
Dito sa kanila, walang langaw. Sa Asia lang. Pero, may langgam sila rito. Yan. Hinaya, oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ano yun, yung black na yan. Chocolate powder yan, in-spread ko. Nilagyan ko, hindi ko kasi pinakita sa inyo kung paano pagbe-baking. Madali lang. Ang lambot. Ang lambot. Nung first time ko mag-bake. Kasi, sa Chef Republic. Tsaka nung nag-aaral pa ako naman mag-bake, puro palpak. Kung minsan, ang tigas ng tinapay. Kung minsan, ano ba yung matigas? Kung hindi, minsan matamis, kulang sa asukal. Kaya puro palpak. Ngayon, perfect na. Ang lambot. Itong donut to, gagawin ko sana donut. Kaso nga lang, yung mantika, ayaw ko magsakyan ng mantika kasi halos 1 litro ang nauubos sa prito. Tapos magprito, hindi ko naman nagagamit sa sa iba. Kaya, kasi kung minsan yung pinagprito mo, nangingitim na. Hindi ko na nagagamit. Sayang. Tsaka mamantika pa yung donuts, ayaw ko. Kaya yun, ginawa ko, nag-isip ako ng parang kung paano ko ito, hindi ni preprito. Circle ko, katapos, nilagay ko sa oven, naghintay ako ng ilang minuto, mga 28 minutes, binigto, katapos, nilagyan ko butter sa ibabaw, para tapos nung naluto, nilagyan ko pa ulit ng butter, tapos, nag-spread ako ng ng chocolate powder. Ang sarap. Sarap. Sabi na sa ako, perfect daw. Sarap. Tsaka pa, minsan, di ba magawa ako ng cinnamon roll parate. May isang yeast na kapag nilagay mo, medyo matigas yung yung tinapay. Tsaka may isang yeast din na pag nilagay mo, katulad ng nilagay ko rito, super lambot. Super lambot. Dalawang klase ng yeast dito eh. Kaya alam ko na kung bakit minsan matigas yung yung tinapay ko dahil dun sa yeast. Pero, kung hindi lang tumigil sa pagkain ng asawa ko, dahil hindi na gabing-gabi, itong tray na to, ubos pati yung anak ko. Kaya, pwede i-business to Donut na donut. Kaso nga lang, walang butas sa gitna. Harap, nakadalawa na ako. Marami pa. Ano pa? Gagawa pa ulit ako ng mamayang gabi. Kasi gusto nila masarap. Tsaka masarap. I-try ko ang ibang toppings. Pero masarap. Kahit na chocolate powder lang, okay na. Masarap na. Sarap. Sabi ko sa inyo guys,
Maraming ano rito, maraming magtatanong pa kung anong dadalhin dito sa ano sa Czech Republic pwede ba, sabi nila, pwede ba ang mga dilata, incan meat or sardinas, tuyo or di kaya corn beef. Sabi ko bawal. Kung ayaw niyo maniwala, pumunta kayo doon sa website. Kasi may isang Pilipino na pinagpipilitan niyang okay lang kahit anong dalhin mo rito pwede. Sabi ko bawal ang meat. Yung mga meat product, kailangan i-declare mo yan sa custom. Kung di sabi ko sa kanila, ano yan, tiyamba-tiyambahan lang yan. Kasi kapag natiyambahan ka ng custom sa airport, chinig nila yung bag mo, kung hindi nila kukumpiskahin yung dala mo, magmumulta ka ng halos 100,000 peso yata yun. 5,000 up to 100,000 peso. Malaking halaga yon dahil lang sa dinala ninyo. Kung hindi, yung iba naman na airport security guard police, hindi sila, tamad silang mag-check. Kaya sabi ko, tiyamba-tiyambahan lang yan. Kapag na-check kayo, delikado. Makukumpis kayo yung dala ninyo, or di kaya, kung mabait pa yung custom police na nag-check ng mga bagahin nyo, check niya katapos sabi niya bawal ito, hindi na kayo bibigyan ng yung penalty. Pero kapag natsimpuhan ninyo yung talagang ang sungit na custom officer, walang patawad, tapos siya pa kayo, talagang bibigyan kayo ng penalty. Kaya mag-ingat kayo, huwag kayong tatanong sa kapwa nyo Pilipino na pumunta rito. Kasi pumunta kayo sa website ng custom office or di kayo i-google ninyo kung anong dapat dalhin. Kasi minsan na may nakita ako mismo sa mata ko, hindi ko alam, doon sa Praha Airport, Vietnamese yata, yung Asian, chinik siya ng airport police doon sa mga bagahe. Nung pagbukas niya ng bagahe, matanda na, mga 60 years old plus na, 65 years old. Binuksan niya yung mga gamit niya, nanginginig yung kamay niya. Siguro, ang mga dala-dala niya doon, mga meat. Tsaka, ayun ang problema. Kaya sabi ko, kahit na maprutas, bawal dalhin dito. Kaya ingat kayo, wag kayong tatanong sa mga kapwa niyo Pilipino na kesyo nakalampas siya kasi hindi siya na-check ng security custom police na kahit na sabihin mong ilang beses na akong pabalik-balik nagdadala ng mga ganyan, hindi ka pa nachitsimpuhan. Pero kapag nachimpuhan ka, delikado ka. Yung buong savings mo, magbabayad ka ng penalty. Katulad ng sa akin, dito sa Czech Republic, proud na proud pa na sumasakay ng tram or bus dito sa Czech Republic tuwing umaga, hapon, tanghalian, kung kailan ko gustong magbus. Halos 1 or 2 taon na ganyan ginagawa ko. Natsimpuhan ako. Kaya sabi ko, natsimbahan na yan. Natsimpuhan ako ng kondok, yung nagche-check ng mga walang ticket. Natsimbahan ako. Hiyang-hiya pa ako nun kasi ang dami nakakita sa akin. Tapos, pinagtitinginan ako sa bus. Kaya sabi ko sa inyo, tsimbahan lang yan. Kahit sa airport, sabi niyo, walang bawal dito, sabi niyo ganon. Walang bawal kasi minsan 3 beses na nga akong pabalik-balik dito sa Czech Republic, hindi pa ako na-check at walang problema sa airport, sabi niyo ganon. Kung sa inyo walang problema, huwag niyo nang kawawa naman yung ibang nagtanong sa inyo na sabihan nyo silang walang problema. Kung natsimpuhan sila ng custom police,